Magandang araw. Pag-usapan natin ang oral health. Ano ba ang oral health? Ang oral health, tumutukoy ito sa ating bibig, sa ating ngipin, at sa ating dila. Ang oral health ay mahalaga sapagkat ito ay ginagamit natin kapag tayo ay kumakain, kapag ninunguyan natin ang ating pagkain, kapag nilalasan natin ang ating mga pagkain. So, nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng tiwala sa ating mga sarili, lalo na kung meron tayong magagandang ngipin at syempre, nakakatulong ito para magkaroon tayo ng magandang ngiti. So, ano ba ang mangyayari kapag hindi malusog ang ating bibig, ang ating ngipin, ang ating dila? Ang maaring mangyari ay tayo ay magkakaroon ng sakit sa ngipin na kung saan magiging dahilan kung bakit absent tayo sa school, absent sa trabaho yung ating mga magulang o ang ibang mga taong nagtatrabaho. Pwede rin ito maging malala na kung saan maaaring maapektuhan ng ating buong katawan. Pwede rin itong pwede rin tayong mamatay dahil hindi healthy ang ating bibig. Kaya mahalaga ang kabuuan ng ating bibig, ang ating dila at ang ating mga ngipin. Okay, ano ba ang tinatawag natin na healthy lifestyle? Ito kung paano tayo mamuhay araw-araw. Kung maganda ba masustansya ba ang ating mga kinakain? Meron ba tayong personal hygiene o malinis ba tayo sa ating katawan? Malinis ba ang tubig na ating iniinom? Nalilinisan ba natin ang ating mga CR o di kaya ang ating mga kusina, mga pinagkainan? Nalilinisan ba natin ito ng maayos? Nag-e-exercise ba tayo? Na kung saan tayo ay nagiging lusog. At syempre, kasama na dito ang oral health. Okay? So, paano ba ang tamang pagsisipilyo ng ating ngipin? So, una, sisipilyo natin ang ating pangharap na mga ngipin. Pagkatapos niyan, ang likod ng mga ngipin. Sunod, ang ating panguya. At ang panghuli ay ang ating dila. Ngayon, ano ba ang mangyayari kapag hindi tayo nagsipilyo ng ating ngipin o hindi tayo maalaga sa ating bibig? Magkakaroon tayo ng pagkabulok ng ating mga ngipin. So ito yung kadalasang sakit ng mga Pilipino lalo na ng mga bata na kung saan 87% dito sa Pilipinas ng mga Pilipino ay apektado sa tooth decay. Ito yung kadalasang problema kapag hindi natin inalagaan ang ating bibig. So una dito yung madalas na pagliban sa klase o lagi tayong absent sa klase. Dahil hindi malusog ang ating bibig, hindi na tayo makakapasok sa ating klase. Kahit sa ating online class kapag hindi malusog ang ating bibig o masakit ang ating mga ngipin. Pwede rin na tayo ay undernutrition or hindi tayo malusog, tayo ay payat. Pwede rin itong makabawas sa ating tiwala sa sarili. O di kaya ay hindi maayos ang ating pagsasalita dahil hindi malusog ang ating mga Ano ba ang mga dahilan kung bakit nabubulok ang ating mga ngipin? Or sumasakit ang ating mga ngipin? Una, masyado tayong maraming sinusubo, kinakain, na sobrang dami ng sugar o sobrang tamis nito. O di kaya ay masyado ng maraming bakterya na nakadikit sa ating mga ngipin. At syempre, ay ang hindi natin pagsisipilyo. Kaya kulang ang fluoride na nasa ating mga ngipin. Tandaan, ang cavity ay butas sa ating mga ngipin. Ano ang dahilan nito? Sobrang pagkain ng matatamis na pagkain, gaya ng candy,
lollipop, at mga tsokolate. Pagkatapos, hindi tayo magtututbrush ng ngipin o kakalimutan natin ng pagtutbrush kasi masarap matulog kaysa sa magtutbrush. Pagkatapos nito, kapag ang butas natin sa ngipin ay malala na, pwede na itong mabulok na kung saan mararamdaman na natin ang sakit ng ating mga ngipin. Mamamaga at syempre, baho na ng ating bibig na ayaw na tayong kausap ng katabi natin. Pangatlo, kapag tayo ay nagtututbrush, makakatulong ito upang maiwasan natin ang pagkaroon ng cavity sa ating mga ngipin. So, ang pagtututbrush ay nakakatulong para magkaroon ito ng fluoride. Kapag magtututbrush tayo ng 2 beses sa isang araw, sa umaga at bago matulog, na kung saan ang pagtututbrush ay nakakatulong para maging malinis ang ating mga ngipin at malayo ito sa mga bakterya. So, brush your teeth in circular motion. Brush your teeth in front, sa likuran, sa taas, at ang ating dila. Pwede rin gumamit ng dental floss para maging malinis. Gamitin ang dental floss sa pagitan ng mga ngipin at gumamit kayo ng toothbrush na mayroong soft bristles o malambot na sipilyo. Tandaan din natin na mahalaga ang pagkain ng masusustansyang pagkain, kagaya ng mga gulay, mga pagkain na kulay berde, kagaya ng malunggay, pechay, talbos ng kamote, sayote, at iba pa. Siyempre, kumain din tayo ng mga prutas kagaya ng saging. Kumain din tayo ng isda, ng itlog, at laging uminom ng gatas. Iwasan natin ang pagkain ng masatamis na mga pagkain. At syempre, iwasan din natin ang pag-inom ng mga inuming matatamis kagaya ng mga juices. At syempre, higit sa lahat, iwasan din natin ang pag-inom ng soft drinks. Gaya ng RC, Coke, Royal, at iba pa. Syempre, marami yan, di ba? Alam nyo na, huwag na natin isa-isahin. Pagkatapos niyan, kailangan din palitan ng inyong mga toothbrush sa loob ng 3 buwan. Okay? At kailangan dumalaw din tayo o pumunta tayo sa ating dentista every 6 months. So, kapag sumakit ang ating ngipin, ang ibig sabihin nito, meron na itong butas. Pumunta kaagad tayo sa ating mga dentista kapag meron ng senyales na meron na itong cavity. Malusog na ngipin, masayang buhay. Paano ba magkaroon ng malulusog na ngipin? Tara, samahan niyo ako at alamin natin mula sa mini-book na Save the Children. Mahalagang pangalagaan natin ang ating mga ngipin sapagkat ito ang ginagamit natin sa pagmuya ng mga pagkain. Ginagamit sa pagsasalita, mas maayos ang pagbigkas ng mga salita kung maayos rin ang ngipin at mas kaaya-aya ito sa paningin ng taong kausap. Kapag hindi mo pinangalagaan ang iyong ngipin, hindi ka nagtututbrush, pinapabayaan mo ito, kinakalimutan mo, dadami yung butas ng ngipin mo at magkakaroon ka ng mabahong hininga. Hindi magugustuhan ng iyong kausap kapag meron siyang naaamoy na hindi maganda, kaya lalayuan ka ng iyong mga kaibigan o kaklase. Gusto mo ba yon? Maganda ang ngiti ng taong malusog ang ngipin. Ang batang may malusog na ngipin ay mas nakakangiti ng maayos at kaaya-aya sa paningin. Kapag may sira ang ngipin mo, nahihiya kang ngumiti, tinatakpan mo ang iyong bibig. Ayan. May 2 klase ng ngipin, ang primary teeth at permanent teeth.
primary teeth ay tinatawag ding baby teeth o milk teeth. Ayan, dahil nga ito ay nagsimula noong tayo ay nasa 6 na buwan. Yung baby pa lang 6 months hanggang 3 taong gulang. Ayan, doon tumutubo yung ating baby teeth o yung milk teeth. Kadalasan, nag-uumpisang matanggal ang primary teeth sa edad na 6 taong gulang. Ito ay napapalitan na ng permanent teeth. So, nagsisimula tayo mabungi, ayan, kapag nandun na tayo sa edad na 6 na taong gulang kasi kailangan na niyang mapalitan ng permanent teeth. Mahalagang mapangalagaan ang baby teeth dahil ito ang nagsisilbing gabay ng permanent teeth sa pagtubo nito. Kapag hindi mo na alagaan yung milk teeth mo, yung primary teeth mo, nasira na ito, nasa ito ng maaga, maaaring magkaroon ng espasyo na yung mga ngipin mo. So, maghihiwalay-hiwalay na, 1 seat apart na yung mga ngipin mo. O kaya naman, nasira yung ngipin mo, nabulok, tapos hindi natanggal, pwedeng tumubo doon yung yung ating permanent teeth. So, primary teeth mo, tsaka yung permanent teeth mo, iisa lang yung tinubuan, kaya nagkakaroon ng mga dobleng ngipin, yung mga sungki, meron din nun. Kasi nga, hindi na alagaan yung baby teeth. Okay, puntahan natin yung permanent teeth. Meron tayong 32 permanent teeth. Ito yung sa adult, sa mga nanay at tatay. Kadalasang tumutubo ito sa edad na 6 hanggang 13 taong gulang. Ayan, 6 hanggang 13 years old, tumutubo yung ating permanent teeth. Kabilang sa permanent teeth ang tinatawag na wisdom teeth. Yan. Ito ay tumutubo sa edad na 18 hanggang 25 years old. Ito yung mga ngipin na pinakahuling tumutubo. Masakit to. May mga pagkakataong hindi ito tumutubo kung wala ng espasyo sa ating mga ngipin. Ayan. Kapag medyo masikip yung mga ngipin, hindi na lumalabas yung wisdom tooth. Ayan. Yan yung pinakahuling ngipin. So, meron tayong alam nyo ba na may bahagi ang ating mga ngipin? Ito yung tinatawag nating crown at root o yung ugat. Sa crown, ito yung parte ng ngipin na nakikita kapag nakabukas ang bibig. Maaari mong ibukas yung iyong bibig sa harap ng salamin para makita mo yung tinatawag nating crown. Ang crown ay nababalutan ng enamel. Ano ba tong enamel? Ito ay nagsisilbing balot o proteksyon ng ngipin upang hindi ito kaagad masira o mabutas. Sa katunayan, ang enamel ang pinakamatibay na bahagi ng parte ng katawan ng tao. Ito yung pinakamatibay. Ayan. Sumunod na bahagi ay yung tinatawag nating root o ugat. Sa root, ito yung bahagi o parte ng ngipin na matatagpuan sa ilalim ng gilagid. Hindi mo ito makikita. Kapag nagpabunot ka sa dentista, ayun, pag pinata sa iyong ngipin, makikita mo na mayroon tong ugat. Tinutulungan nito ang ngipin na mampanatili sa buto ng panga. Ayan. Kung parang naka-attach siya doon. Kung ang enamel ay matatagpuan sa crown o sa ibabaw ng ngipin, ang iba pang parte ng ngipin ay matatagpuan sa ilalim na sinasakop ng crown at ugat. Ito yung tinatawag nating dentin at pulp. Yung dentin, ito yung manilaw-nilaw na parang buto na matatagpuan sa ilalim ng enamel. Sinusuportahan ng dentin ang enamel at ito ay mayroong ilang nerve fiber. Nerve fiber ay nagbibigay ng pandama sa isang tao. Sa tulong nito, malalaman ng isang tao na may problema sa kanyang ngipin kung mayroong may sakit. Ayan, kung mayroong masakit. Ayan, yun yung tinatawag nating nerve fiber. Kapag umaray, may iba't ibang uri at gamit ang mga ngipin. May tinatawag tayong canine. Ito yung matibay at patusok ng ngipin na ginagamit pamunit ng pagkain.
Ayan, sinasabi nyo parang sa vampira, yun yung tinatawag nating canine. Maaari itong gamitin para humiwa ng matigas na karne. Ayan. Meron din tayong tinatawag na molars. Ito naman yung malapad at patag ang ibabaw na ginagamit sa pagdurog at panguya ng pagkain. Ayan, maaari natin gamitin ito sa pagmuya ng mga mani. Ayan, doon tayong ngumunguya sa molars. Meron din tayong premolars. Ito naman yung katangian na katulad ng canine at molars ng ngipin. Meron siyang parehas. Maaari itong gamitin upang pamunit at pandurog ng matigas na karne. Ayan, pamunit at pandurog ng matigas na karne. Tsaka yung tinatawag natin incisors. Ito yung matulis at ginagamit sa paghiwa ng pagkain. Maaari itong gamitin pagkagat sa mansanas. Ayan. Paano ba nasisira ang ngipin? Libo-libong bakterya ang nakatira sa ating bibig, sanhi ng madalas na pagbukas nito. Kailangan ng bakterya ang asukal para ito ay mabuhay. So yung kinakain mo mga matatamis katulad ng candies, lollipops, chocolates, yung mga soft drinks, ayan, yun yung bumubuhay sa kanya. Yun yung nagsisilbi niyang pagkain. So pag di ka nag-toothbrush, tapos naiwan yun doon, kakainin yun ng bakterya. Matapos kumain ng bakterya ng maraming asukal mula sa iyong bibig dahil hindi ka nag-toothbrush, ayan, syempre, pag puno na, busog na, kailangan na maglabas ng dumi. Ngayon, ilalabas ng bakterya yung kanyang dumi na nagiging asido. Ang cavity o butas sa ngipin na hindi maaagapan ay maaaring magdulot ng tuwirang pagkasira ng ngipin dahil sa pamamahaya ng bakterya ang loob nito. Ayan, dun siya kakain ng maraming asukal kasi hindi na yun maaabot ng toothbrush kasi pag nabutas na yun, hindi na malilinis. Kaya doon sisiksik yung mga kinakain nating matatamis, yung maraming asukal. Doon pupunta yung bakterya, kakainin yung asukal, tapos tatae siya ng tatae doon na magiging asido at bubutasin niya yun ng tuluyan hanggang sa masira. Kaya ikaw, iiyak ka. Ngayon, dahil alam nyo na kung papaano nasisira ang ating mga ngipin, ano ba yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung pagkasira ng ngipin? May mga wasto tayong gawi sa pagsisipilyo. Yan, unang-una sa lahat, dapat nagsisipilyo tayo. Magsipilyo 2 beses kada araw, pagkagising o pagkatapos mag-almusal at bago matulog. Kung mas maganda kung magiging 3 or mas marami pa para maging mas malinis ang ngipin, hindi pamuhayan ng bakterya. Gumamit tayo ng toothbrush at toothpaste. Ayan, syempre tubig, panlinis. Palitan ang sipilyo kada 3 buwan dahil napupudpud na ito at hindi nakakalinis na sa ating mga ngipin. Gumamit ng toothbrush na may soft bristles kasi nakakasira ng enamel at gilagid ang paggamit ng mga. Gumamit din tayo ng dental floss. Ito ang wastong gamit para maalis yung mga pagkain na naipit sa mga pagitan ng ating mga ngipin na hindi na naaabot ng toothbrush. Marahan lamang ang pagsisipilyo. Dapat merong TLC o yung tinatawag nating tender loving care. Kasi kapag medyo madiin ka magsipilyo, maaaring dumugo yung mga gilagid. Tapos uuka siya at pwedeng mauga yung mga ngipin. Kaya dapat paalala. At syempre, ang pinakamahalaga, dapat regular tayong bumibisita sa dentista. Tuwing 6 na buwan, dapat pumupunta tayo sa ating dentista upang mapangalagaan at mapanatili ang malusog ng ngipin. Kabilang din sa tamang gawi ng pangangalaga ng ngipin ay ang pagkain ng mga masusustansya katulad ng saging, kamatis, malunggay, kalabasa, pechay, karot, kamote, gabi,
at iba't ibang klase ng prutas at mga gulay. Mayroon ding mga pagkain na makakatulong sa pag-iwas sa cavity. Una dito yung keso, maliliit na isda, itlog, maraming madadahong gulay, at syempre yung gata. Syempre, para maiwasan ang pagkasira ng ngipin, iwasan natin ang pagkain ng mga matatamis katulad ng tsokolate, candy, malalagkit na pagkain katulad ng cake, leche flan, donuts, ayan, soft drinks, at saka yung mga ready-to-drink juices, nakakasira din yan katulad ng mga zesto, ayan, hindi yan maganda. Ito naman ang pinakamahalagang gawi upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin, ang pagsisipilyo. Paano ba ang tamang paraan ng pagsisipilyo? Una, maglagay tayo ng toothpaste sa sipilyo na sinlaki lang ng butil ng mais kung ikaw ay maliit pa. Pero habang lumalaki ka, nadadagdagan yung bilang o yung dami ng Ikalawa, sipilyuhin mo ng pabilog na hawi, circular motion, yung harap ng iyong. Sumunod, yung likuran ng iyong ngipin naman, circular motion pa din ang pagsisipilyo. Ilagay ang sipilyo sa pangkagat at sipilyuhin ito ng papasok at palabas. At ang panghuli, huwag kalimutan, sipilyuhin din ng gawing papasok at palabas ang iyong dila. Ulitin natin ang wastong paraan ng pagsisipilyo. Una, maglagay ng toothpaste sa sipilyo. Ikalawa, sipilyuhin ng pabilog na hawi ang harap. Ikatlo, sipilyuhin din ng circular motion ang likod. Ikaapat, ilagay ang sipilyo sa panggat at sipilyuhin ito ng papasok at palabas ng bibig. At syempre, ang pinakahuli, sipilyuhin din ng gawing papasok. Upang lubos nating maunawaan ang tamang pagsisipilyo, halina't panoorin natin si Tuting sa proper toothbrushing. Para maganda ang ngiti, para masaya sa activity, para makakain ng mabuti, alagaan ang ngipin. Gusto ko yan! Gusto yan ni Tuteng! Magsipilyo ng ngipin 2 beses isang araw. At least 2 beses isang araw. Isa! Pagkagising o pagkaalmusal. Simulan ang araw na mabango ang hininga. Ikalawa! Pagkahapunan o bago matulog. Magsipilyo ka, magsipilyo na, 2 beses isang araw, at least 2 beses isang araw. Wait! Kung kaya ng isa pa, oh wow! Mas maganda! Magsipilyo sa eskwela, sabay-sabay, mas masaya! Malambot ang gamitin, wag lang idiin. Marahan, magaan, at ang toothbrush palitan pagkatapos ng 3 buwan. Mag-dental floss pagkatapos. Tandaan! Bumisita sa dentista tuwing ika-6 na buwan. At pag nagsipilyo, ganito ang wasto. Paano? Paano? Manood kayo. Konti lang ang toothpaste, parang sang butil ng mais. Paikot-ikot, paikot-ikot sa harap at likod. Paikot-ikot, paikot-ikot, sa harap at likod. Papasok, palabas, sa ibabaw, sa itaas.
Papasok, palabas, sa ibabaw, sa itaas. Huwag namang ikaskas. Ang dila huwag kalimutan. Yan ang tamang paraan. Magmumog, ganyan. Yan ang tamang paraan. Ang sarap kumain, ngumuya, kumagat. Pag maayos ang ngipin, pag ngiti, ang sarap. Kilala niyo ba si Matit? Panoorin natin ang iwas cavity ni Matit. Aray! 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 Ikaw, hoy, Matit! Matit! Oo, si Tuting ito. Alam mo kung bakit masakit ang ngipin mo? Bakit? Dahil sa katabi ko, ayaw ko matulad sa kanya. Ayaw ko sumunod sa kanya. May cavity ang katabi ko. Cavity, butas! Butas! Sobra ka naman. Di pa naman ganun kalaki ang butas. Dapat na siguro pastahan ang katabi ko. Pero ako, pwede bang iwasan na magka-cavity ako? Pwede mo pa rin ako iligtas. Bakit nagkaka-cavity? Maraming germs o bakterya ang bibig mo. Kasi hindi mo inaalagaan ang ngipin mo. Anong hindi? Kasi naman, una, ano lang ang kinakain mo? Mga pagkaing maraming asukal. Gustong-gusto ng bakterya yun. Pagkatapos, ilalabas ng bakterya yon bilang asido. Ano kayang ginagawa ng asido sa ngipin? Binubutas? Kaya nagkaka-cavity. Aray! Aray talaga! Isa pa, kagabi may nalimutan kang gawin. Pinakain ko naman si Muning. Hindi yun! Pagkatapos mo kumain ng pagkain maraming asukal, Hello? Hindi ka nagsipilyo? hiyang-hiya na din ako. Sorry. Mag-sorry ka sa sarili mo. Kaya nagkaka-cavity. Dahil kain ako ng pagkaing maraming asukal. Tapos, di ako nagsipilyo. Kaya Matit, magtulungan tayo. Alam mo na ang gagawin para hindi magka-cavity? Nagustuhan nyo ba ang mga pinanood nating video? Meron pa akong panghuli, Healthy Teeth Challenge. Yay! Family Day na! Edgar! Denden! Mag-almusal muna kayo! Opo, nanay. Tara kuya, kain na tayo.
Wow! Ang dami! Teka, lahat ba yan kakainin nila? Tulungan natin sila, Denden at Edgar Mortit, pumili ng iaalmusal. Samahan nyo kami dito sa Healthy Teeth Challenge! Alin kaya dito ang kakainin ni Edgar? Yan ba? Ang daming asukal. Mabuti ba yan para sa ngipin? Pero, Edgar, Denden, tandaan. Kakain ng malagkit at pagkaing maraming asukal, nagkakavity kayo, di ba? Tapos, di pa nasisipilyo. Alagaan mo kami, please! Kumain kayo ng tama Yung masustansya. para magkaroon ng healthy teeth sina Denden at Edgar Mortit. Pumili kayo ng tama, please! Yan! Tama! Healthy food para healthy ang teeth. Edgar, Denden, i-ready niyo na yung dadalhin ta sa family day. Ayan, tulungan natin muna sila Edgar at Denden para sa ating Healthy Teeth Challenge! Ano ang pipiliin ni Edgar? Healthy ba yan? Healthy yan! Prutas? O lollipop? Ano ang mas healthy? Dito. Alin ang dapat piliin ni Edgar? Matamis na juice? O tubig? Ano ang pipiliin ni Denden? Yay! Pumili ng tama sina Denden at Edgar! Salamat sa pagtulong ninyo dito sa Healthy Teeth Challenge! Ito sina Boy Tuteng At Girl Tuteng, umaasa na para healthy ang ngipin, magsipilyo at least 2 beses isang araw at piliin ang tamang masustansyang pagkain. Sa palagay ko ay natutunan nyo na ang tamang pagsisipilyo at pangangalaga ng inyong mga ngipin upang makaiwas sa cavity. Dahil ngayon ang ating Oral Health Care Month celebration na may temang sa brush at floss, maiiwasan ang tooth loss. Kaya ready na? 1, 2, 3, give me your sweetest smile! Para sa ating contest, mag-picture ng tamang pamamaraan ng pagsisipilyo at ibigay ang iyong napakatamis ng ngiti. Huwag kalimutang isulat ang iyong buong pangalan, grade and section. Isubmit mo ito sa iyong guro.